Good morning po, Pastora. Good morning po sa atin pong lahat, sa lahat po ng mga kapatiran na PDL sa ibang dako po ng ating pong bansang Pilipinas, sa lahat po ng ating pong mga jail wardens and jail officers. Magandang umaga po, maayong buntag po sa nasa Kabisayan po. And purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo na po ay mag-uumpisa sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at bago po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na hatid mo muli sa amin, sa opportunity, Panginoon, na kami po ay umupo sa iyong paanan para makinig ng iyong mga salita. Lord, ang iyong abang lingkod, dalangin po Diyos na ikaw po ang siyang patuloy na gumabay at Lord, ikaw po ang mag-anointa, O Diyos. At I pray for fresh revelation and fresh anointing, Lord, at maging din sa aking mga kapatid na makikinig sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang kanilang spiritual senses upang maunawaan po nila ang yung nais na ihatid, Lord. We thank you so much, Holy Spirit, our God. Continue to be with us and be our teacher today, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, ang ating pong topic na pag-aaralan po sa umagang ito ay patungkol po sa benefits of waiting upon the Lord. So, mga benepisyo po na kung tayo po ay naghihintay sa ating pong Panginoon. Amen? So, ang paghihintay ay kagibat po niya ang pagtitiwala. Amen? Pag-asa. Tayo po ay nandoon po yung total dependence sa Panginoon. Amen? Sa timing ng Panginoon. So, ibig sabihin, tayo po ay lubusan na nagtitiwala, pinagkakatiwala po natin ang lahat-lahat sa Panginoon, mga kapatid. So, kung yung mga ginagawa natin na mabuti dito sa mundo ay meron pong mga benepisyo, ganon din po kung tayo po ay magtitiwala or maghihintay sa kalooban po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? So, dito po sa number 1, sa Isaiah 40 verse 30 and 31, so sabi po niya dito, sabi niya, even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. Dito po sinasabi po niya na kahit ang mga kabataan ay napapagod, nalulupaypay at nabubuwal. So, makikita po natin dito, no? Na kahit, di ba, inaasahan natin na ang mga kabataan ay sila yung mayroon pong iba yung kalakasan. Amen? Malalakas po sila. Kahit ano po ang ipagawa mo sa kanila ay kumbaga kaya nila. Hindi nila lintana, no? Ang mga pagod. Pero kahit sa ganon, mga kapatid, may hangganan pa rin ang kanilang lakas. Amen? Pero sabi po niya dito, in verse 31, ngunit ang mga nagtitiwala, no? Ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Oh, praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Amen? Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon, yung but those who wait upon the Lord, sabi niya, ay magkakaroon ng lakas. Ito po yung benepisyo, mga kapatid, na kung tayo po ay magtitiwala po ng lubusan, tayo po ay atin pong ihintayin yung tamang kumbaga timing po ng Panginoon,
maging yung mga mananampalataya, sila rin po ay nakakaramdam ng kapaguran. Sila po ay minsan nanlalamig, no? Pero mga kapatid, no, doon sa mga tao na lubusan na, kumbaga, nagtitiwala sa Panginoon, ay magkakaroon nga po sila ng muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Amen? So, yung agila, mga kapatid, isa po sa, kumbaga, pinakamalakas na ibon. Hindi lang sila kumbaga sikat, but pinakamalakas na ibon. Meron yung karakteristik ng agila na kumbaga nais din ng Panginoon na ganun tayo. Na yung mga agila kapag malakas yung unos ng hangin ay mas gustong-gusto nilang lumipad, gustong-gusto nilang lampasan. Amen? Yung mga unos or kaning malalakas na hangin. And nagre-represent po yun sa mga problema sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, kailangan natin yung lampasan. Amen? Yung mga nagtitiwala talaga sa Panginoon, yung mga naghihintay sa Panginoon, ay malalampasan po nila. Mga kapatid, ang lahat ng unos ng buhay, anumang gaano man yang kabigat, gaano man yang kalala na bagyo ng buhay or problema ng buhay, malalampasan ng mga anak ng Diyos na totoong nagtitiwala at naghihintay sa gagawin po ng Panginoon. Amen? So, dapat po tayong lahat, kahit kayo na mga kapatid po namin dyan, no, sa kulungan, dapat hindi po tayo panghihinaan ng loob. Amen? Sana lilipat din tayo gaya ng agila, mga kapatid. At sabi niya dito, tatakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Bakit po? Dahil po, kung ang tao ay lubusan na nagtitiwala sa Panginoon, pinagkakatiwala niya ang kanyang kalagayan na lubusan sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo yung, kumbaga, hindi ka mapapagod, amen, hindi ka, kumbaga, hindi ka manghihina. Bakit? Mapapalakas po tayo, mga kapatid, makakatakbo tayo ng iba yung lakas na nagmumula sa Panginoon. Yung katatagan, amen, yun ang nais po ng Panginoon. Kaya nga, kahit tumakbo man sila, lumakad sila, hindi sila manghihina, hindi sila, kumbaga, mabubuwal. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, yun po ang benepisyo. Yung tao nagtitiwala sa Panginoon, makakakuha po tayo ng iba yung lakas na nagmumula sa Diyos. No? Kahit nanghihina ka, sa Bisaya pa, manlimbasog ka, amen? O mapakusog ka, otro aron, mulupad otro, amen? Para makalipad pumulit tayo, mga kapatid. Yung pakpak natin, bagamat sometimes, no? Yung pananampalataya natin, sometimes makakaranas po tayo ng panghihina, pero once na ilinagay mo na yung iyong pagtitiwala na lubusan sa Panginoon, mawawala po yung mga panghihina natin, mga kapatid, yung pagod po natin, anuman na trabaho ng kaaway na mo distract sa atin. So, praise the Lord. Mga kapatid, yung una, magkakaroon po tayo ng supernatural strength and divine endurance. Amen? So, mga kapatid, kaya nga hindi mo mararanasan hindi mo alintana yung pagod. Nandoon yung pagod, nandoon yung mga kabigatan, pero hindi mo alintana dahil nandiyan ang Panginoon kasama po natin. Amen? So, yung pangalawa po sa Psalm 27 verse 14. Okay, magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Amen? Ito ang sabi po ni Salmista David, wait for the Lord. Be strong and let your heart
courage, wait for the Lord. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon, magpakatatag po tayo. Amen? At magkakaroon po tayo. No? Ano pong benepisyo kung tayo po ay magtiwala po na lubusan sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng courage, no, mga kapatid, and peace. Amen. Ano po yung courage? Tapang, lakas ng loob. Amen? At kapayapaan. Yun po ang hatid nun. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob, no? Yung tapang na sumagupa sa lahat ng pagsubok. Mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Diyos. Meron po tayo, kumbaga, kung ang tao nananalig sa Panginoon or ay pinagkakatiwala niya ang lahat-lahat sa Panginoon, ay hindi siya dapat natatakot. Meron siyang tapang na humarap ng mga pagsubok. Pwede nating sabihin, hindi ko kaya ito, pero kaya ng aking Diyos. Amen? Totoo, wala po tayo talagang magagawa. Pero kung ang buhay po natin ay nakaangkla sa Panginoon, ipinagkatiwala po natin lahat ng sitwasyon po natin sa Panginoon, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng courage and peace. Amen? Magkakaroon po tayo ng lakas ng loob, tapang na humarap sa mga pagsubok at kapayapaan. Mga kapatid, yung kapayapaan na yun ay hindi po mababayaran. Isa pong bunga ng Espiritu Santo ng Panginoon, yung kapayapaan. Kahit anong nangyayari, kung magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating anong nangyayari sa ating mga palibot, kung merong kapayapaan ang tao, meron siyang peace of mind, mga kapatid, ay hindi siya nabubuwal. Amen? Kumbaga, kampante lang. And yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, na kahit anong nangyayari sa atin, huwag tayong magulumihanan. Amen? Kundi magtiwala lang po tayo ng lubusan sa Panginoon at makikita po natin kung anong gagawin niya. Amen? Kung magtitiwala ka, hindi mo naman kailangan na anong tawag dito? Hindi na kailangan na kung ano-ano ang gagawin natin, mga kapatid. No? Basta ipagkaloob lang natin sa Panginoon lahat-lahat, ipagkatiwala po natin sa Panginoon, at ang Panginoon ang gagawa ng gagawa ng paraan. Amen? Sa lahat po ng ating pong mga problema. Amen? Kahit yung problema ninyo sa inyong paglaya, mga kapatid, ay ang Panginoon ang sagot nun. Amen? Lahat ng problema natin, ang Panginoon ang kasagutan. Maging yung panahon ng inyong paglaya ay hawak po ng Panginoon. Lagi natin tandaan na sinasabi niya even in the book of Ecclesiastes, chapter 12, mga kapatid, na there is a time for everything. Amen? There is a time for everything. Ang Panginoon ang nagtatakda, hindi po tayo. Kaya napakainam kung hindi po tayo yung gumagawa. Ang dapat lang natin ay, Lord, pinahintulutan mo ito. Itong problema na ito, ikaw rin, Panginoon, na makapagbibigay ng solusyon, Panginoon. And napakainam kasi hindi na tayo kailangan magulumihanan. Amen? Hindi ka dapat mag-aburido, kapatid, dahil naandyan ang Panginoon. Kapag ang tao ay nagtitiwala, ito po yung mga benepisyo niya, no? Bibigyan niya tayo ng lakas ng loob, tapang, mga kapatid, at kapayapaan sa ating isipan at sa buong buhay po natin. Kapag meron po tayong kapayapaan, ay kahit anong nangyayari, makakaya po natin, hindi po tayo mabubuwal. Amen? Hindi po tayo maigugupon ng kaaway. Kung kahit anong binubulong ng kaaway, kung ikaw ay pinagkatiwala mo ang iyong kumbaga kalagayan sa Panginoon, ay wala pong dapat ipag-alala dahil hawak po ng Panginoon ang lahat. Amen? So ikatatlo po sa Book of Lamentation chapter 3 verse 25. Ito po
ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. Sabi niya, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Amen? Napakabuti ang Panginoon. Dinideklara po ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah, na sabi niya, mga kapatid, na napakabuti po ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaya nga, ang waiting upon the Lord, mga kapatid, is pagtitiwala at tayo po ay umaasa sa Kanya. Amen? Mga kapatid, so ano nga po ba ang benepisyo? No, mai-experience natin yung goodness, no? God's goodness and steadfast love ng Panginoon while nga tayo po ay kumbaga hinahanap po natin siya. Oh, the Lord is good to those who hope in Him, to the one who seeks Him. Amen? So ito po yung one. Kaya napakainam nga, hindi po tayo sa kung sino-sino sumasangguni at nagtitiwala. Mga kapatid, kung tayo po ay magtiwala at hanapin po natin ang Panginoon, makakasumpong po tayo ng solusyon ng ating problema dahil sa Kanya or naroon po sa Kanya ang kasagutan ng ating pong mga kumbaga problema. Sabi niya, mai-experience po natin ang God's goodness. Amen? Dahil mabuti siya. Amen? Sa lahat ng panahon, mabuti ang Panginoon. Kahit nandyan kayo, napakabuti ang Panginoon. Dahil nga, kahit nandyan kayo sa kulungan, malayo kayo sa inyong mga pamilya, pero kontrolado ng Panginoon lahat-lahat. Nandyan kayo. Kumbaga, inilagat kayo ng Panginoon dyan sa kulungan. Mga kapatid, para kayo ay maalagaan, hindi mamilikro ang inyong mga buhay. Amen? At diyan kayo matutustusan ng inyong pangangailangan sa spiritual. Kagaya po ng nangyayari ngayon, kayo po ay kumakain sa salita po ng Panginoon, natutustusan po ang pangangailangan ng inyong kaluluwa para kayo po ay lumakas dahil ang salita po ng Panginoon ang siyang nagpapalakas po sa atin, mga kapatid. Amen? And patuloy lamang po tayo, mga kapatid, na hindi po sana kayo mapagod, na umasa at magtiwala sa Panginoon. Dahil hindi nabibigo yung mga tao na umaasa sa Panginoon. Amen? Kahit kailan, hindi po bibiguin ng Panginoon yung mga tao na lubusan na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Sila po ang nakakasumpong, sila po ang hindi lamang nila nakikita, pero kumbaga nai-experience po nila kung paano yung kapangyarihan ng Panginoon dahil yung mga taong lubusan na nagtitiwala sa Panginoon, sila yung nakakalasap ng milagro ng Panginoon. Imposible man sa tao, pero walang imposible po sa Panginoon. Kahit ang inyong mga kaso, wala pong imposible sa Panginoon. Amen? So, walang imposible na ma-acquit kayo. Amen? Kung si Bimbong Chris ulugungan ng kriminal, mga kapatid, na napunta sa munti, diba, naparulan man siya. Amen? Kumbaga, na-acquit siya kahit sentensyado siya, pero naparulan siya. Amen? Dahil kalooban yun ng Panginoon nung nakakilala siya sa kulungan, mga kapatid, gumawa ang Panginoon. Nakita ng Panginoon na hinug na siya. Amen? Pwede na siyang lumabas at linabas ng Panginoon at ngayon ay naglilingkod or kumbaga ginagamit ng Panginoon para mangaral ng kanyang mga salita. So may purpose po ang Panginoon. Amen? So wag po tayong mawalan ng pag-asa. Isik po natin ang Panginoon, mga kapatid, magtiwala tayo ng lubusan. Umasa tayo ng lubusan sa Panginoon. And last verse natin sa Psalm 37 verse 7. O sabi po niya dito, hallelujah, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Pumanatag daw po tayo
tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Be still. Sabi niya nga, pumatatag tayo mga kapatid. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Amen? Sana pumanatag tayo. Diba? Sabi pa sa Bisaya, ayaw pagkisi-kisi. Amen? Sana hindi tayo yung pumapalag. Huwag tayong papalag. Amen? Kasi pag pumapalag ka, lalo kang mahihirapan. Amen? Pag mingon siya, no, sabi niya diyan, be still before the Lord. No? Pumanatag ka lamang. Huwag kang pumalag. Amen? And wait patiently for Him. Amen? So, maghintay tayo mga kapatid na meron pong tiyaga, no? Sa mga, kumbaga, gagawin po ng Panginoon. Huwag natin daw pong kainggitan. Do not fret when men succeed. Sabi niya, huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa. Sometimes, syempre, no, sa inyong sitwasyon dyan, kapag may lumaya, syempre, di ba, merong kwan, sana, ganun din ako, lalaya din ako. Amen? Ito, sabi niya, huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa. Ngunit, sabi niya, kahit pa nagtatagumpay ang masasamang plano nila. Sometimes, ang nakaka-distract sa atin, mga kapatid, no? Ay yung tumitingin na tayo sa iba, no? Yung mga nangyayari sa kapwa natin, yung kaginhawaan na nangyayari sa kanila, minsan yung natutugon yung mga dalangin nila. Amen? And tayo sometimes nakikita natin bakit ako nandito, parang hindi tinutugon ng Panginoon yung mga dalangin ko. Sometimes ikinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Mga kapatid, huwag tayong mainggit dahil may kanya-kanyang panahon, no? Ang bawat isa. Amen? May kanya-kanyang paglaya. Kung gusto mong lumaya, mga kapatid, gumawa ka lang ng mabuti. Be still before the Lord. Amen? Manatili ka lang sa presensya ng Panginoon. Huwag kang sabi pa, huwag tayong aligaga. Huwag tayong ayaw pagkisi-kisi lagi. No? So, ano pong benepisyo kung tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, at huwag natin ipipilit yung gusto natin. No? Magkakaroon tayo ng freedom from jealousy and anxiety. Kasi kung naiinggit ka, no, doon sa iba, no, nagkakaroon tayo ng jealousy, no, or inggit, or anxiety. Ano nga ba yung anxiety? Pagkabalisa, nababalisa ka, nag-aalala ka na, or nandun na yung hindi maganda na pakiramdam mo. So, dapat nagfo-focus tayo, amen, sa Panginoon. I-focus lang natin sa Panginoon. Huwag kang magulumihanan. Huwag kang mag-alala. Handle lahat ng Panginoon. Habang nandyan po tayo sa kamay ng Panginoon, wala po tayong dapat ipag-alala. Maging sa ating mga pamilya, mas magaling ang Panginoon kaysa sa atin. Amen? Mas kayang i-provide ng Panginoon. Kayang mag-provide ng pangangailangan ng ating pamilya ang Panginoon kaysa sa atin. Limited tayo, mga kapatid. Pero kahit sa kanilang seguridad, amen, sa protection, ay nandyan po ang Panginoon. Unlimited po siya. Kayang-kaya po niyang protektahan po ang ating mga pamilya. Kaya sana manatili po tayo sa Panginoon at maghintay na mayroon pong pagtitiyaga sa kalooban po ng Panginoon sa atin. Amen? Gumawa lang tayo ng mabuti. Mga kapatid, gawin po natin ang nararapat at patuloy tayong manalig sa Panginoon. Patuloy tayong umaasa, mga kapatid, dahil hindi po tayo kahit kailan bibiguin ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. And let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito. I pray, Lord, na silyuhan mo sa kaibuturan ng mga puso ng mga kapatid, Panginoon, na nakarinig nito, na maging kalakasan po namin, O
Diyos, ang iyong mga salita, O God, at magkakaroon po kami ng ibayong lakas at kapayapaan, Panginoon, upang hintayin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, our God. Imo ang lahat ng papuri at pagsamba ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord po rin po, Panginoon, at ikinabalik ko po sa ating pong pastora.